Marie Antones. And with me today is Mr. Froilan Antones. And we are the owner of Antones Enterprise. We cater this delivery of Lemon Square products here in Kamsur and Bicol region. Ano po ang main goal ng business niyo? Primarily, since we are in the trucking industry, the main goal talaga of a trucking industry is to deliver foods to or products to different outlets. So, much easier sa public ang access ng mga products. So, nandun po kami inclined yung business. Smartmatic. Matic. Yeah. Smartmatic siya nag-start. Kaya proud kami na nakaserve kami sa election. Hindi ko din malinig na election. Ano yung po pinanatiling magandang relation niyo sa clients? Yan po yung trust. Yes. Ano po ang mga hakbang na ginawa niyo para mapanatili ang quality ng mga product or services niyo? Okay, so for products naman, as you can see, malinis man ano. So, talaga good quality yan. Bako and expired ang dinideliver sa muya. Pag binagsak, itig-out ni tulos. Tapos sa services naman, I think happy naman siguro ang mga client base sa services kasi yun nga, sinabi niya kanina, pag nakaschedule na yung for delivery tapos nag-absent si driver, of course, siya, alangan man mag-drive si truck, mahanap siyang ibang driver para ma-deliver si schedule, di ba? Ayun. Paano po ang strategy niyo sa paglalagay ng presyo or markup sa product or services? So, sa tracking kasi, may na kami, fixed rate. So, at saka yung fixed rate kasi, ang kagandahan is sometimes si client na ang nagsasabi, ini lang ang mga rate me. So, kung maghagal man kami, depende na lang kung we can haggle for a higher prices. Pero so far, sa tracking, may rate talaga siya. Iba-iba per client. So, Paano po ang sistema niyo sa pag-maintain ng quality at delivery ng mga services at product? okay. So, for quality, number one, maintenance ng trucks. So, kasi yun ang number one na gamit. So, dapat well-maintained ang truck. Ito po yung listahan ng mga trucks namin. Hindi ko pa na-computerize yan. So far, si Boss Rex, si Rex na nasa labas, siya yung in charge sa maintenance ng mga trucks. Lahat ng drivers, tatawag sa kanya kung ano mga problem ng trucks, kung magawa, malambot ang gulong, or ano mga issues ng mga trucks. Mechanical, Ayan. So, meron din kaming mekaniko. Meron din kaming mekaniko na natatawagan na, may slight problem si so pakiayos. So, yun ang masasabi ko. Paano niyo po pinapamahalaan ang mga tauhan niyo at ano po ang pagmamanage niyo sa kanila? Ganda. Pinapamahalaan. Sa company namin, ang pasahod namin weekly, every Saturday. So far, ako yung nag-ano ng payroll. Meron kaming GC. Yung GC namin, second attendance. So, every day, before mabiyahe, ma-picture, tapos isi-send sa GC. Tapos yung GC nila, may timestamp. Doon sa picture, makikita yung location nila. Dayan madadaya kasi naka-geo-map up yan, parang naka-GPS camera. Nandun yung location, nandun yung oras, saka yung oras, petsa oras. Picture nila yung gauge, paano na boss, ma-request. Ang titigyan ako ni map sir boss. Yun ang kang boss. So, ma-request po ng crudo, ma-request po ng parang araw po kaya. May sa baba, may yan dyan, may location, may oras, di ba? Okay ni, para ma-check na talagang, nagduman sa area ang araw kani, araw kaya. So, yan, nagpipicture po yan, everyday po yan, ma-picture sila kung sisay ang mga nila. Paano niyo po sinusukat ang success ng business niyo? Actually, sa Flash, may different siya. Hindi siya measure ng success, but ng performance. Key performance indicator. KPI, Key Performance Indicator. So, sa Flash, even sa Lemon Square, meron din, di ba, Papa? Meron din, 97%. meron din sila.
Iba-kaiba kasi yung kinikater. So, meron din ito, automated to. Kasi si Flash, meron din siyang app. Lahat ng driver sa Flash, meron siyang app. Ma-check-in siya duman, tapos lain na yung madadaya. Tapos, ang gaganda din sa Flash, naka-facial recognition ang app. So, talagang di siya madadaya. So, duman, nahihiling kong late, or nagparasain. May may time frame na kasi dapat na allotted dapat from point A to point B mapasok ka dun sa time frame. If not, yan, mababagsak ang KPI mo, may charges yan. So may penalty and charges na inaano si Flash, and then si Lemon Square meron din missing. Pag-deliver nila, wrong item yung na-serve or yung nailabas. So, din yun, sa performance, may affect yung performance. So, ano po ang mga pangunahing success na naabot niyo sa business niyo? What I can say is that since we started small lang, di ba? Small. One unit, 3 units hanggang ko na 38 na nga. Tumako na yung 37 kasi nag-purchase pa sindan pa ako. Kaya kami digdi yung qualification na dapat graduate, na dapat araw ka niyang tinapusan mo. So, dito sa Muya, welcome ang gabos. Siyempre, ang mainly kay ang digdi driver. So, dapat may driver's license ka. Helper, dapat kaya mo ang panganga, di ba? Kaya mo magbuhat. Even itong, ang iba kaya baga, may mga tattoo. So, minsan may mga establishment na bawal ang may mga tattoo or may mga deformity ang itsura. Iwa kami digdi. Hindi ko man minimenos. Iwa kami digdi yung medyo one eye. Dati iwa kami digdi medyo kuba. So, ayun, dati iwa kami digdi pula. Oo, so, we offer jobs for them. So, paano niyo po napili ang industry na pinasukan niyo? Ang industry, actually, nag-start talaga ang business. Bako sa iya, kundi kay father-in-law. So, iyan niya, ang digdiyo ang timeline. So, by 1998, nag-start si father-in-law mag-establish. Duman lang sa Harumi. Siya mismo ang nag-deliver, sa room truck lang siya. Siya mismo ang nagduduman sa mga drugstore. Kasi ang Ilot Ming Pig Cater is mga pharmaceutical products. So, eventually, nagdadagdag yung mga, pwede man kaming magpa-deliver. So, nagdadagdag. So, by 2004, nag-join na si Froilan Antones kay papa niya. So, dagdagdag si Froilan, nagtakol si mga kliyenteng sinuserve. Tapos, by 2004, after that, 2009, itong tao sa likod, sa luwa, si Sir Rex Garbiles, na brother-in-law niya, nag-join naman. So, kung nag-join siya, tulo na sindang nag-deliver. So, nagdagdag na naman yung truck. So, nagdadagdag. So, ako po, baguhan lang po ako dito sa kumpanya. Nag-start lang ako muna na 2024. Ano po ang mga pangunahing product or services na ina-alok ng business niyo? Okay. Ito. So, ang nature of business mo talaga is hauling. So, ang hauling is ma-transport ka from point A to point B. Ayan ang i-deliver mo. Tapos, ang mga presently, ini pa ang mga kliyente mo. So, nahiling nito sa luwas, meron kaming Lemon Square. Iniyo, iba man yan, pero bako siya as madami katulad ni Lemon Square. Meron din kaming Flash. Si JNT, dahil minangon niya Pinky Cater. Pero si Flash, continuous pa rin kay Flash. Alam mo naman si Flash, diba? Si mga parcel. So, from Hub A to Hub B may Flash. Tapos iniyo, iyaw pa rin yan. Iniyong doon pharmaceutical products na niyo, ini-cater me pa din siya. So, all in all, yun ang currently kliyente ni Manda. Paano niyo po natukoy ang target market niyo? Target market, so far, si client ang nagraralisa mo. Dahil kami ang nag-approach kay client. So, they contact us, and then we had a meeting, nag-ulay-ulay, naghapot kung mag-aral kini, kumusta man ang service. So, eventually, kaya nagdadakol ang mga siniserve ni client because through referrals na lang din. So, ini, kinikater ini, okay ini. So, naman nagdadakol ang
Iba kaming bago ngunyan na ano din, LCC. Kami na rin ngunyan ang nag-cater kay LCC. Bago lang siya, kakastart nila. Anong mga challenges po ang naranasan nyo sa pagsisimula ng business? Challenges, so far, comes, I think si Sir Froy ang makakasimbang. Kasi si challenges mo da, katong ika pa lang ang nagsa-start ng business. Challenges. Basically, ang challenges ko kato is since nag-start ako lang, solo. So, ang challenge ko kato is mag-deliver ko at least 90% ng deliveries. Time management siguro. Time management yan. Tapos, challenges ko pa kato is may manpower. Talagang sin solo lang. Ang tulo, presyo kong crudo, pataas na. Pataas na siya. So, na-experience ko to from mababang rate ng company na dito sa Muya na nagtataas na din yung crudo. So, kaya kuhan mo siyang adalat kung paano ka makakatipid. So, pa yan. Kato may traffic na din. Yung mga challenges, mga technical challenges ng kumpanya. Tapos, ano ba? So far yun ba lang eh. Ang mga challenges na nag-gear ko ako ng personal experience ko. Katong ako talaga si mainly na nag-deliver. Dito po yung papasok, sir. Sa ano po ang nag-udyok sa inyo magsimula ng sariling business? Kasi siya, di ba si father mo po? Okay. So, ang business na niyo, bakit hindi man ako talaga nag-start as ako. This is a continuation lang ang legacy. Let's say, legacy ni father ko na tinaguyod niya from scratch, from sarong truck, sabi niya from sarong truck, na napadako lang din na araw kaniyo, sa ini dako lang ni para sa Muya. Di ko siya nag-start na ako lang, inos ako ni Papa. It's not ako siya itong mana ha, ibang mana, kasi si Papa yaw paman. Di siya pamana sa kuya, kung kundi lang, bilang sarong aki, si responsibilidad mo sa mag-ura, time for time na i-return mo sa mag-urang mo, si pinagala nila, kunya it's their time naman na mag-relax, so kami naman. So yun, kaya ako niyan, padaos pa rin kami, kasi kadako dito ng mga obstacles na inaragihan. Despite that, padaos pa din. So, ano po ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niyo sa business niyo at ano pong natutunan niyo mula dito? Pagkakamali, actually, manonotice or masasabi mong pagkakamali yan kapag ikaw ka na sa situation. Tinataw kaya sa imo kang panahon yan, bako yan na itong nagtigo ka ng salang decision. Kasi pag nag-negosyo ka, ang gusto mo, good decision. But then, dahil man nag-uuyon sa imong panahon, like, gusto mo organic. Gusto mo mangyari organic. Ang gusto mo mangyari organic. Sa sistema or sa planning, gusto mo organic, ibuhon mo. On one direction ka. Pero aside that, iba kayang mga other factors or elements na hari sa luwas. Hindi mo makontrol. Hindi mo control. Halimbawa, sa manpower, ang schedule nito is i-deliver niya inisarot ka din. Nag-absent si driver mo. So, pero matatalang ka talaga. Kasi ito din, planado ka na eh. Biglang may obstacle na arot ka niyo. So, sa hapot mo na kung salang desisyon, siguro para sa kuya, may man kaming nagibong salang desisyon. Para sa kuya, may salang desisyon, kundi tempo mo mag-adapt or ano ba? Mag-adjust sa tinataw sa inyo. Kasi once magtigwa ka kaya sa wrong decision lang, ano yun eh, matatransfer, domino effect na yan, may nilipat mo sa akin. Ganda ko lang maapektuhan as much as possible, dapat ang decision making mo is paduman ka sa wrong direction or itong conclusion, hindi ka mag-trial and error. Yan. Pero ako masabi ko lang, digdi yun, ngunyan na yaon na nga kami digdi.
Dahil kami nagde-decide na kami lang. Pero may mga kami naghahapot pa rin sa father-in-law ko na, lalo na sa mga big decisions. So, kung may mga decision kami ibuon, konsenso siya. Hahapoton mo din maski si Rex o iniyo. Pag pinag-ulayan mi, pero ang kulay mi, itong ganun casual lang ba, o nagkakakan kami sa kakanan, nagbe-breakfast kami. So, kabali pa rin si mother-in-law, kabali pa rin si sister-in-law. Kasi although mayo sindaligdi sa kumpanya, family business pa rin yun. So, yung input ninda or si opinion ninda, comments ninda, ano pa rin, importante pa rin. So, yan lang masasabi ko. Paano niyo po na-handle ang stress at pressure sa pag-manage ng business? Sa totoo lang, sa kakan. Totoo ni Babe. Lately, nag-uuli talaga kami banggina. As in, nauli kami, matulog lang. Mamata kami, Makarigos lang. makarigos, madigli na naman. So, binabawi mi siya sa kakan. Paano mo na ma-manage? Baka di kami makatravel kasi di nga ni kami pwede maghali. So, sa kakan po siya binabawi. Bago kami natulog, nakakan kami. Pag matawi, nakakan na kami. Ayun, parang Provided Stress eating. Bakit hindi? Stress eating. Hindi mo kami makalamyabra. Hindi mo kami makaano. Ayun. So, discussions ko na provided by sir. Paano po natin pinapahalagahan ng kalikasan? Ano pong hakbang niyaambag ng company niyo sa usapin na? Okay. Maganda sa company namin, lalo na sa Lemon Square, boxes mo ba siya. So far, wala kaming trash. Kaming basura digdi. Kami digita. Man kaming inaanat na dinideliver mi man lang siya. So, dinideliver mi. So, siguro, pag ano na lang, Proper waste disposal. proper ways, meron din naman, mahilig mo, makaman mahilig. Pag di ba nag-ikot ka mo sa warehouse, makaman din mahihiling na basura or anything. Kasi, iniiwasan mi din ang mga pest. Kasi, produktong pangkain ng ano namin eh. So, yun, proper waste disposal pa din. Ano pong mga strategies ang ginamit niyo para makilala ang business niyo sa market? Wala po kami advertising ha. Kasi, ang number one talagang marketing ano may is yung word of mouth, saka referrals. Kasi we do not advertise. Kasi sa tracking naman ata, may man masyadong advertisement with regards So, to that, gagawin no? na lang po. So, yun nga, katulad ng sabi ko, we have a new client, si LCC. Si LCC, they may siya hinagad, may nag-refer para sa muya sa LCC na, hindi ko, man mo iniyo si Antones kasi siguro magayon man si service na naitaumi, kaya ni-recommend kami. So, yun ang masasabi ko. In addition lang, Ay, sorry. Sige. aside sa good service, siguro, kasi ilang taon naman kami sa negosyo, kasi siguro sa masasabi ko yung trust kang mga kliyente ni, kasi hindi makami itong nawala kami sa sarong kumpanya na dahil may ginibo kami sa ila. It's because Natapos ang si kontrata ba? natapos si kontrata, kaya tiwala talaga. Yeah. Kasi masakit pag may tiwala sa mga company ng pagsasabihan, madali man ang negosyo mo. So, tiwala, hindi lang mawala ang tiwala. Ito yung mga past clients mo. So, so far, tapos din ang naging kliyente. Natapos lang si kontrata. Siguro in any other, man talaga, may natatapos na kontrata. So, even government projects, nag-serve kami yung mga government projects. So, yun, natapos lang kasi si kontrata. Bako sa, siya pa, bako sa pagambo, kung nagkaigo ng automated voting, kami si Ilot na tracking na nag-deliver dito sa Kamso. Election. Nakuha ko si account 2013. Election. So, kami nag-start Kennedy. Nakitaya ako sa sarong kumpanya. Kami ang nag-deliver. Lead ka. Ace Logistics. Ace Logistics. Kami ang nag-deliver kaya buong Kamso. Briefly lang. Siguro dikit na istorya lang kung paano nag-start si Antones Enterprise. Mabalikan ka katong 1998 na after retirement ni Papa, bilang sa salesman, inoperan siya ng retirement. So after niya mag-retire, weeks or months after, in-offer mo sa itong sarong bulok na truck doon sa gilid ng kumpanya. Sabi ka itong manager, kasi sa mga kabistada niya,
friend naman ko. Why not nga puno mo yung sarong truck dyan, di ka na nga mag-deliver kang produkto ka. Since maayaman niya kay kang tracking. Sa papa, siguro sugal, binakal si truck. Kapag sa araw, sabi mo, napalapa na ang bakit. Pero kita naman ako pakinabahan. Hindi nga papaayos ko ngayon. Pinag-ipon niya, pinayos ko. Nagkasos pa siyang gigit. Si truck na ito, napakal ni Papa ni 100,000. So doon nag-start ang story ni nagkuha siya yung sarong tao, empleyado, taga-deliver niya, helper niya. Nag-deliver sila sa mga panglaga, sa mga drugstores, sa hospitals, kasi mga produkto nila kung bulong. Si Papa, ayaw naman dati yung bulong. So familiar siya sa sistema. Tapos, kapag nakuha niya, nakabakal siya kanto, sabi niya, gano'n nga kayo po ako pa ng sarong pang sasakyan, L300. So, nagpahal pa siyang sarong L300. Actually, for family kunta na to. Family use ko na to. Si Van, si L300. Tataw naman ako mag-drive that time. Sabi ko pa, gusto mo tabang ako. Kung hindi ka na yan maano, okay man yan. Sa kuya, magtabang kami. Kasi naisip ko kanto, magpundo, magklase. Pero sabi ni Mama, hindi ka ngayon magpundo. Tayo mo ngayon magklase. Ako, sige po, maklase ako. Pero matabang ako. Kasi doon din ko matiyos na manang trabaho si Papa eh. Nagsusugal pa lang siya duman sa negosyo. Sabi ko, sige po, matabang ako. Pero maklase ako. Kaya ito, nagpantabang ako sa iya. Nag-tracking kami. Sa iya si truck, taday ko ayaw mag-drive ni truck. Sa ko siya 300 na pa. Nakuha namin si Metro Drug. After that, nakuha namin si Malboro Philippines. Sunod-sunod na. Malboro, si Dol. Dol itong kalaban kang Del Monte. Del Monte. Itong mga Delata. Deliver kami dito. Kung mono, ayan. Ano pang masahod na? May sahod daw ka to 200 pesos ka to 50 pesos sa klase. Anyway, napabayaan ko sa pagklase ko. Ilang years ka nga sa college? Nag 6 years ako sa college. 2 years ako dad ko, tapos 4 years ako accountancy. Nag-shift ako accountancy dahil sa ako. Kasi ito, 2004, after ko mag-graduate, nagtrabaho man ako sa same company ni Papa. Pero itong same company ko, nag 1 year lang ako. Kasi siguro, As a teacher, as a head. kahente, sabi ko to, agihan ko na, buhay ni Papa, kahente. Tapos, sabi ko, di na, ginalando kay Papa. Duman, nag-start na nagpaparasol na sa mga clients ni, yun na to, 12,000. Tapos, after kay Malboro, kay Dol, ako si JC, Logistics, si Tugo, ayan, mga ano lang yan na, mayo ako dyan collection. Ano lang yan, kasabay-sabay ko lang sa delivery. Sabi ko tong sarong delivery man, pwede niya, may naghahanap yan tracking. Sabi ko si Sayan, ini yung kumpanyang ini. Sige, testingan ko. Tinaulay ko. Nakuha ko si JC Logistics, nakuha ko si... Mayo talaga kami connection. Kasi talagang nag-pull kami sa scratch, maman kami mga bistado, mga aral na na ay ranking officials, may kami mga bistado. Ano na talaga, word of mouth na sinasabi. Kasi piniling ko man silang maray, karayan. Kasi sa delivery kay Katko, once na maray ka sa ibang tao, maray man ang iba balik sa inyo. Like, siguro nailinginda Katko na solo-solo lang ako mag-drive, mag-deliver, solo ako. Pag nailing ko sila sa tinang ko, syempre karawayan, ilaw-ilaw, yung sasakyan. Nagkakaigo kami ni mag-iyon na camaraderie. Lalo sa, nagkasabay kaya ka mo sa outlet. May pila. O, pati ka na muna, dikit man lang ngayon, dikit man lang niya ako ang pakarga mo, delivery mo, ika na muna. Parang yan, garo, give and take. O, ang nangyari ka to, di ko man tayo expect na may return. Kung naging maray ako sa Inda, o, pati niya si boss ko naghahanap yung tracker. I-refer ka, o sige, nag-iiuman ako. Sugal ng buo. Kaya nung kami mapartakad ko, kasi naman ang pinikita ko sa rong truck, sa rong empleyado. Hanggang nagdagdag na kami ng mga trucks, kasi nagdadako na rin sa mga kumpanya, naghahanap po na kami mag-hire, yung mga empleyado, pinsan, yan, nag-hire na kami ng mga tao na sa pinsan po.
pakasal mo ni Papa. Nakaluwag-luwag na ba yan? Natabangan mo kasi Nakataba kami sa pinsan. nakataba kami sa pamilya, nakatapos kami. Ang naging resulta kanto, si effort ni Papa, combined effort ni. Napatapos ako, napatapos yung mga tugang ko. Kasi, bato ami, college. Ako ka nag-college naman. Gabos kami private. Mga dyan yung sabi ko nga, matibay si Papa. Kasi, napatapos na kami. Nanduluwa ako. Hala kayo. Ganoon mo, nakul ka mo, 5 sindang magturulog ng Ew, sorry ah. Ay, Pangalawa sige lang. siya, pangalawa. Ikaw doon mo lang. So, kung nagka-college siya, Sabi kaya mo kami. may tulupang sunod na Ew. nagkaralase. Private sa boss. O, kaya siyang nag-giveaway. Pero di man siya pinapundo sa klase. Pero Eh, siya yun. nag-help. Okay lang yan. Ayan, nagpiyang. Sorry ah, sorry. Ano Sige po? lang po, sir. Ayan, balik ito. Kung ko yung dos na tigagan, yung tigataon, na-experience ko ang buhay ka to na na-experience ko pati itong buhay na nararanasan na ito ng pagginawaan. Katong nagninegosyo na. Kaya din ako naghanap ng trabaho ka. Kasi sabi ko yun na eh. Yun na yung magiging future ko eh. Future kang buong pamilya, kung kang magiging akit ko, or kang magiging mga pamangkin ko, continuation na lang yan. Kumbaga, papakarayin mo na lang. Ayan. Kaya minsan, pag nagigirong duman itong sakit, before mo man naabot si gusto mo, or di mo pa man yan naabot, pag nagigirong duman si nalagiyan, mafe-feel mo na, successful ka talaga ako. Diba? Siguro, yan ang sa masasabi tang may success na experience o sa mga tao, pag meron mong settled na ang buong pamilya, kaya mo na magbakal ka kung gusto mo, nababakal mo sa gusto mo, buhay mo sa dili na kaming sasakyan, kanya-kanya na kaming sasakyan. Dati mayo yan, commute lang kami ganito, Nakatapos lang mga tugang mo. May tapos na pamilya mga na. tugang ko, yung mga pamilya na Sa abroad na. Sa abroad na. Yung mga effort kang magurang. Bako lang tugang mo, pinsan mo pa. Mga pinsan mo. Yung mga nakatabakan din, yung mga natabakan din. Kaya, hindi mo maging emotional ka talaga. Lalo pag nagigamdaman mo si mga inaragian. Yan. Kaya, makulong sa buot na ito bagang mailing mo na hindi pagpapalaga na sa rumba. Yun. Kaya, para sa kuya lang, sa kuya, di ko alam na successful ako eh. Di ko tipitrato ng sabihin ko na successful. Kasi alam kong dakol pang maabot, dakol pang agian, dakol pang, dakol pang obstacles. Para sa obstacles kaya yan eh, ayun, basta di ko pa pigtatrato sa diri kong halang kawon. Yan. Tama yan. Di ko pa kasi alam kong dakol pang maabot. Ayun. So, ano po sir ang like, may papayo mo po sa mga future, like sa mga young businessman, or araw mo po na may plan maging business someday. Sa Indo, para sa kuya, di ka mo madisiganar. Halimbawa, nagplano ka magnegosyo, di ka madisiganar o mag-give up. Never give up. Diretso ka lang. Kasi alam mo kung gusto mo ang isang bagay. Halimbawa, gugustuhin mo ang isang bagay. Gusto mo makatapos, with high honors, ang gigipuan mo. Mag-aral ka. Siyempre, kahit mo ang mag-aral. Kung sunod ka yan, mag-effort ka. Huwag kang kaming oras. Kaya para sa mga kung magiging negosyante ka, never give up. Normally, magkakalit ko pa. Sa mga trackers, sabi ko ang negosyo ni Reda, nakikot eh. Kasi nasa taas, bababa, nasa taas. Bawi-bawi lang. Ikot lang ng ikot. Sino po yan? Sino po? Sinabi niya. Nagkaroon gulong. Ang negosyo may napupudpud. Napupudpud in a sense na nagkakamati ka rin yung losses. Pero pag biglabayan mo, nagkakaiba ng pag-income. Ako ka ng buhay mo ng tracker,
negosyo sa trucking. Kaya sa Indo na mga baguhan, or may plano, isipon mo muna, ano ba ang gusto mo? Dahil ka magpadara sa influence na nagamot mo, uy, magiging mag-online selling. Gusto mo man yan yung mag-online selling, subok ka ba? Magbenta. So, may pampadumanan. Isipon mo muna para sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo sa sarili mo. Kung ini ba ang gusto mo, o mag-empleyado ako. Yan ang magiging ano mo dyan, ang magiging challenge lang sa iyo, ang mag-isip kung ano magiging destiny mo. Kasi naman ang madalat ang buhay mo eh. Bako man ang tao madikta, uy ka magiging negosyante ka. Ika magiging teacher ka. Ika magiging politiko ka. Bako, ika ang magibukang sa imong destiny. Kung mapariwara ka, yun ang destiny mo. Kasi pinili mo eh. Life is ano ba? Life is a choice. Life is a choice. Para sa kuya, Kung pobre ka, kasalan mo yan kung pobre ka. Kasi, Ikaw inasense na pobre ka, hindi ka naghinuhang. at pobre ka na, huwag akong ka pa. Diba? Ay mangyari. Siwan ko, estudyante ka, ano gusto mo? High grades. Di may ipagawa sa teacher mo, o sa 95 ka. Magadan ka. Pataw ka ng extra effort sa buhay mo. Ako, ang estudyante ako, baliw lang pag-eskwela. Katotoo lang, huwag ako na ako magbasa, huwag ako na ako magdangog sa teacher ko. Minsan din pa nga na ako nagkaklase. Pero kapag nag-graduate ako, sabi ko, yun pa ni magiging buhay ko, tambay. Ito dahil, pagsala, hindi pwedeng tambay ako. Habo ko na, sabi yung kantuhan ko na ano, May ka na naman. ano ko'y kasupog ako. Yun lang. How did you secure funding for your business? Kunwari po, small business. Kunwari kami students, master po. What advice would you give to students seeking funding? Like mag-ipon, As possible, mag-ipon ka, di ka Hindi mag-utang. ka mag-utang sa'yo ng Kasi interest. sir, wala Ayun. nang ulit. Ako, may pina naman. Di ako naniniwalang mautang ka para mag-negosyo. Mag-ipon ka para magkaroon ng Sa negosyo. experience me, yung mga trucks na purchase ko yan, na dahil ko rin ang utang. Hindi ka mananita. Kasi inisip ko, imbis na ibayan mo sa interest. Diba? Ipunan mo na lang. Mag-ipon ka. Dahil ka magmadali na magbakal. Or kung halimbawa may gusto kong bakalon. Dahil ka magmadali na bakalon yan. Kasi in time, maabot mo ang gararay. Kung para sa inyo yan. Kami, kasi sayang ka interest. 3%, 5%. Para nung, ako lang ang nabagay yan sa nag-negosyo. Importante, savings. May savings ka dapat. Halimbawa, nakabenta ka mo niyan yung tulong ballpen. Si tinita ko naman, itago mo, i-save it. What's your biggest piece of advice for students who are passionate about starting a business but feel overwhelmed by the process? Sabi, never give up. Ayun na po. Never give up. Hindi ka kung talagang, bako man talaga suba-suba ang pag-start ng negosyo.